Paano ba makakaganti or paano ba maghihiganti ang mga Duterte o specifically si Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. sa 2028? Regardless kung si VP man ang maging presidente o sino man sa mga Duterte or Duterte aligned, paano sila makakaganti? Hindi magandang maghiganti, pero in a way na yung yung maghihiganti kasi is yung poong may kapal, eh. Pero of course may instrument na gagamitin and of course sa mga tao din. Ngayon, yun yung tanong na masasagot natin ngayon. Panoorin muna natin ito and then ko-connect natin kung paano. A leader can take care of the Filipino people. Pagnanakaw ang pag-usapan natin ngayon. We have a Unang tanong, 'pag narinig niyo ang word na pagnanakaw, sino ang unang papasok sa inyong kaisipan? new president. Parang sa quiz 'yan, ang daling sagutin, Ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsimula nung sinabi niya, mahiya naman kayo sa flood Mahiya naman control kayo." controversies na ito. Do they have the credibility to really see this through? Sa akin, our God is a God of second chances. If you remember, I don't know whether you knew that I had a Facebook page. Page yun, I had 148,000 followers at the time. And for several months, I devoted much of my space to talking about the decisions in the Supreme Court about the ill-gotten wealth. Okay, so it was already a warning na kung ito ang pamilya na ilalagay nyo, ang natural tendency ng pamilya will be to cover up for themselves. Yep. But the people, according to Lenny, Hindi lang 'yun. Pagpapatuloy at uulitin ang ginawa ng pamilya. already chose, nanalo na si Bongbong, si Presidente Bongbong. So, pinutol ko na yung perspective na yon and sabi ko, reset, day one. Tingnan natin anong mangyayari. Pero malakas Pagbigyan kasi wala pang 100 days yung daw. ugong-ugong tungkol sa budget. So, may sinasabi na weak president siya, hindi niya napipigilan. May nagsasabing nagbibigay siya ng bindisyon. But in his zona, nakakagulat, siya ang nagbukas ng corruption issue. Para sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa Kaya naman inyong ako. kapwa Pilipino. Wait, bago natin ituloy yan ito, panoorin muna natin. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko. Hoy, tapos na yung Pasko, wala pang nakukulong, gunggong ka. Hintay pa naman ng hintay tong mga tanga mong supporter nung Pasko, tapos pinuyat mo lang sila. Ang sabi mo daw sa kanila, ang sabi mo, may makukulong bago magpasko, yung pala wala. Agoy. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Nag-promise ka. Alam mo na nga ang mga sandakot na mga tanga tong mga supporter mo, niloloko mo pa. Palagay ko, hindi palagay ko, Alam ko pala. bago magpasko. Bago magpasko ng... Anong year? Yun lang. Uy! Buisit, nakalimutan yung year eh. Kayo naman kasing mga journalist, bakit kayo kumakausap ng adik eh? Ang dami naman pwedeng tanongin dyan, ang dami pwedeng kausapin, adik pa talaga yung kinausap nyo eh. Kaya nga. Alam nyo naman pag adik, wala kayong makukuhang matinong sagot dyan eh. Ang linaw-linaw ng tanong sa kanya, di ba? Ang sagot niya, palagay niya, tapos Alam alam niya. niya. Ibig sabihin, hindi siya sure na sure siya. O hindi siya sure kung sure siya. Ang gulo, di ba? Parang sa sobrang tanga mo, hindi mo alam na tanga ka. Bago magpasko, wag nyo nang lokohin yung mga tao. Gusto mong may makulong? Subukan mong bumaba sa pwesto. Sigurado gugulong yung kaso. Walang malaking isdang Sa sobrang tanga mo, hindi mo alam na tanga ka, Kagaya nito. Yan ang problema sa social media, napansin mo, Ma'am Rayleigh, hindi ba? Yung mga bobo biglang lumakas yung loob. Alam Wow, mga bobo biglang lumakas ang loob. mo yung ganun. Dati yung mga bobo tahimik Ang tawa niya. lang sila, ayoko magsalita. Sa social media naisip nila, ang dami natin. Ang dami natin!
Ganun. Parang kontrolado natin ito. Go girl, di ba? So yun na naging problema dyan eh. So yun na naging So pag problema. marami na silang followers, feeling nila tama feeling na nila sila kaya talaga, nila, di ba? Eh, yung mga bobo, problema dyan, hindi naman nila alam na bobo sila eh. Ako mga bobo, hindi alam na bobo sila. Di ba? Magagalit si Larry doon. Ayaw nila liga doon ng bobo eh. Alam mo kung bakit? Ba't siya galit sa bobo? Kasi parang magdanakaw yan. Galit sa kapabobo. Ayoko na. Galit sa kapabobo. Magdanakaw ay galit sa... Okay. Sa kapwa Galing, galing. magnanakaw. Joke lang yan ha. Oo nga, comedian ka nga. Oo, Torch. galing, galing, Ano, galing. holds bar, di Ano, ba? holds bar, Oo. no? Galing tuloy kay Ben Barumal. Kukulong hanggat kayo yung nasa pwesto. Gusto nyo ng logical? Nakita nyo yung journalist, di ba? Yung tinatanong niya, yun yung kriminal. Kung may makukulong ba daw, tinanong yung kriminal. Bago daw magpasko, sagot ng kriminal. Itong plethora na to, bayad talaga to eh. Parang official band ng Marcos administration. Ayan, buti nga sa inyo. Walang nga talagang buhay to. Kami pa talaga nang-aapi Si Bongbong pa talaga nasaktan Oy, trilyon yung ninakaw sa taong bayan Lahat ng Pilipino dito yung biktima. Anong inaapi yung pinagsasabi mo Batukan ka rin. Grabe ang kanta yan. Anong kalmado? Baka kargado. Kargado. Saka anong mahinahon? Galaw nga ng galaw yung panganyan, anong mahinahon doon? Dapat kargado at lakas tama si Bongbong. Ganun. Tulo, Oy, sipon. yung nagtatanggol lang kay Bongbong, kung hindi bayad, batak. Yung pagnanakaw, matagal na nilang tatak. Yung kulay ng budhi nila mas maitim pa sa uwak. Kanta ka ng kanta, hindi mo ginamitan ng utak. Ben, mga nabudol din yan. Ngayon may bago silang kanta. Nabayaran. Nagbago sila. Nagbago sila? Paranig ka. Nagbago sila. May bawang na Palitan natin. abot pa ng magdamag. Madaling ang malaki ang pagkakautang mo sa mga tao. Bakit wala pang nakukulong? Magpaliwanag ka, wag ka magtago sa saya neto. Sa lahat ng mga nangyayaring kawalang yaan sa gobyerno, ang may responsibilidad, Pangulo. Yung General Appropriations Act, sinalaula ng Kongreso. Biruin nyo, sa laki ng budget, wala man lang napala yung mga tao. Yung 2026 budget, yari na. Habang may anomalya pa, may susunod na budget na naman sila. Nakaw. Easy money, ang kakapal. Tignan nyo bagong first months pa lang, first few months ng 2026. Alam mo ano sabi niya, wala na tayong budget para tumulong doon sa mga OFWs? Ha? Saan Palang napunta? mukha. May parating na budget na naman sila, tapos wala pang nakukulong. Yun ang masama. Yan ang masama. Nasa political crisis na tayo ngayon. Sa history ng Pilipinas, ito ang most corrupt Education, no? Parang binaliktad lang nila. Dati DPWH, ngayon education naman. Sa education naman sila mag-concentrate. administration. Malacanang sangkot sa korupsyon. Senado sangkot sa korupsyon. Kongreso sangkot sa korupsyon. Mga ahensya ng gobyerno sangkot sa korupsyon. Pansinin nyo sila yung magnanakaw, sila din yung mag-iimbestiga. Kaya Gagawa nga. sila ng malaking teleserye para mapaniwala ka. Kukuha sila ng mga extra tapos ikukulong nila. Eto namang mga tanga na to, naniwala. Yung pagiging tanga, naging hobby na nila. Sa sobrang tanga nila, yung trust rating ng amo nila naging negative 3 na. Kahit negative 3 na, yung mga tanga na to, bilib na bilib. Sa trust Agoy! rating daw kasi yung Tanga amo eh. nila nag-negative. Pero sa drug test, nag-positive. Uy, Bongbong, ang kapal ng mukha mo, bumaba ka na. Buong Pilipinas sa'yo, wala nang tiwala. Biruin mo, negative 3, hindi ba kayo nahihiya? Kaya Kung nga. presidente ng ibang bansa yan, nag-resign na. Uy, mga tanga, wala na sa kulay to. Nasa krisis na tayo. Yung biktima rito, Myanmar. buong Pilipino. Pangatlo. Yung kahirapan, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Yung baha, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Yung bagyo, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Basta sa 2028, BP Sara tayo. Grabe talaga, grabe talaga si BP. Nung September, positive 25 si BP. Nung November, positive 31 si BP. Yung Bongbong nyo, sarap sampalin, negative 3.
Kung ako sa inyo, iuwi nyo na sa Ilocos yan. Incompetent naman yan. In short, walang silbi. Ipasok nyo na lang sa barangay yan. O kaya parehab nyo. Pasampal nyo yung muka para tumuwid yung panga niyan. Yung national budget ng 2023, Ipa-align. 5.2 trillion. Nung 2024, 5.7 trillion. Grabe, no? Nung 2025, 6.3 trillion. Partida, puro mga ghost project pa yun. Hindi nyo napansin yung budget, palaki ng palaki. Para yung manakaw nila padami ng Utang. padami. Sa Plus history ng utang. Pilipinas, eto pinakamagnanakaw na presidente. Mas matindi pa to kay Pinoy, grabe. Kaya walang makakasuhan, sila yung kriminal. Paano may mahuhuli? Mula 2023 hanggang 2025 national budget, binaboy nila. Kaya hindi malayong yung 2026 national budget, babuyin din nila. Kung kailang may anomalya, yung 2026 national budget, tinaasan pa nila. Tapos harap-harapan ka ng ninanakawan, I love BBM ka pa. Yung ulo Luwa pinatong mata. sa balikat para gamitin, hindi dekorasyon, tanga. Tapos eto yung mga pondo ng top departments, nakakagulantang. 928 billion para sa education, tapos 22 classrooms lang. Tapos 881 billion sa public works, tapos puro ghost project lang. Tapos 320 billion sa public health, tapos kinukuha lang. Yeah. Kaya kung I love BBM ka pa rin, magparehab ka na lang. Tawa mga tanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Yan. Hindi tinablan ng wish. Wala mamamatay. 4 pa lang napapatay ko eh. 4. 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya. Parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba! Oh, yeah. 4 na pala, Kara. Akala ko 2 pa lang eh. Para hindi malito si kamatayan, pangalanan mo na kasi. Halimbawa, 1st District ng Leyte. O Patay. kaya 1st District ng Ilocos Norte. Patay. O kaya yung magnanakaw na adik na may bibig na tabingi. Tatlong pagnanakaw akong nakita. Mataba, papayat magnanakaw. Ngunit itong isa, yung panga sumasayaw. Siya yung leader ng tatlong magnanakaw. Magnanakaw, magnanakaw. Siya yung leader ng tatlong magnanakaw. Ben, galit yata yung mga supporter nyo. Galit kayo, ha? Totoo naman magnanakaw yung amo nyo, ha? Saka adik, ha? Adik, naririnig nyo ko, ha? Adik. Parating nyo yan sa amo nyo, ha? Dahil sa malakas ang kapit, ilang bilyon isang tamig, sa ganun para mahihirap magamit. Tumama Lotto sa King. loto ang iyong bata, walang nagawa yung mama, kasi malakas sa pinsang may tama. Alright, sige, tuloy natin kay Sereno. Kung hindi napakulong ni Pangulong Marcos Jr. si Zaldico o si former Speaker Martin Romualdez, would that be enough na ang daming ibang napakulong? Palagay ko yung expectations ng mga tao, I don't know how the DOJ plans to manage that. Sabihin na natin na mahihirapan na siya to even consider the Marcos family having a political career. Ganong kabigat. Nasa threshold siya eh. Either the family will rewrite their history, in other words, it was a Cinderella ending, di ba? Parang ganda pala. Yung pala, or a redemption from
may chance na sila na doon sa redemption. Actually, na-redeem naman nila talaga kasi sa tulong ni PRRD, na-redeem naman talaga nila the moment na naipalibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang tatay. Redemption na yun. Tapos yung nanay, 'di ba? Patong-patong yung kaso. From sinner to saint. Or it will be the end of a decades-long attempt to resurrect the name. Kasi may problema pa sila actually, and I would like Ayan, to ito na. May problema pa sila actually. Bagahe. remind them. Si Mrs. Marcos has a conviction, 7 counts in the Sandigan Bayan na hindi pa naaayos. I don't know, ang court ba ang mahina na hindi nila pinapakulong, ang PNP ba? I think the judiciary and the PNP must talk about this. Kasi if old age is the issue, then dapat lahat ng matatanda sa kulungan, pakawalan nila. So, yan, hanging issue yan. Kahit ma-resolve natin yung tungkol dito kay Martin Romualdez. Kasi ang question ngayon is, will President Marcos protect Martin? Or he is so sincere when he was telling the ICI to proceed even against Martin? Yun ang mga questions ngayon. So, may mga may mga kailangan tayong questions. Yung awa ba natin kay Mrs. Marcos? Okay, spill the beans. Ano yung tanong natin kanina? Paano ba maghihiganti or pagbabayarin ng mga Duterte ang ginawa ni Marcos Jr. sa kanilang tatay? Remember, si PRRD ay 82 years old na at walang awa na siya ay ginawan ng ganung pangidnap despite his age. Matanda na, hirap maglakad, kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng yung nakasanayan niyang pagkain. Nakiusap siya, hihilain pa daw siya ni Torre. Lahat na ng inhumane act ginawa nila kay PRRD. Hindi siya binigyan ng due process, wala pa siyang conviction, wala pa siyang kasong na-file sa kanya, pero ganun ang ginawa. Ngayon, in connection with this, sa sinabi ni former, ito 2018 ito na-impeach under Duterte administration. Pero somehow dito sa kanyang interview, some part of it, sinabi niya na ganun talaga si Duterte. Sa dami ng kanyang na-touch na puso, lalo na sa Visayas at Mindanao, kaya marami talagang nagmamahal sa kanya at hindi nila yun nakakalimutan. Siya mismo nagsabi. Dahil for decades, sabi niya, for the past administration, ang Luzon ang maswerte talaga na nakakaranas ng mga developments, progress. Kasi nga, syempre, yun yung sentro eh. But Visayas and Mindanao, palaging outcast, palaging huli sa tulong, sa infrastructures or sa progression. So nung si PRRD daw, si Duterte daw ay dumating, parang nakakausap niya yung mga tao mismo. He's speaking the same language as them. So parang siya yung mababa ang loob sa mga tao, lalo sa Mindanao. So yun yung reason kung bakit mahal siya ng mga tao. Ngayon, in connection to this, itong sinasabi ni Sereno about kay Imelda Marcos. Yan, diyan napapasok kung paano maghiganti ng kasi you can just do revenge. Any revenge that you can do, 'di ba? Pero not all revenge ay worth it, not all revenge ay
masakit. Minsan, okay lang. Pero ito, speaking about parents, nanay, tatay, or even anak, basta kapamilya, papaano? Kung ano yung ginawa nila kay PRRD, yun din ang gagawin ng mga Duterte kay Marcos. Nanay, 2018, merong 7 counts na na 7 counts na graft case itong si Imelda Marcos. 6 to 12 years ang per count. So kung 7 counts yun, aabot yun ng 42 years to 77 years. Hanggang sa mamatay siya anong edad na ni Imelda Marcos ngayon? 92? 92 years old. So, 2018, may decision na guilty of 7 counts na graft and corruption. Ngayon, ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi nakukulong? Kasi, for humanitarian reason. Kasi daw, matanda na siya. Siyempre, pinayagan din siyang mag-post bail. Pero, siyempre, graft yan Dapat makulong pa rin yan. Pero, alam naman natin si PRRD. Even pagpapalibing sa tatay sa libing ng mga bayani, never in the history na merong isang administrasyon na pumayag or i-allow na ilibing. Kumbaga makikita mo dito yung puso ng isang Duterte. Na despite the fact na meron ng conviction yung matandang Imelda Marcos, hindi niya hinayaan na makulong, mahuli yung nanay niya. Kumbaga, siya matanda na rin Alam niya ang feeling ng matanda na nakukulong. Pero, yun kasi ang hindi ginawa ng Marcos administration. Hindi siya naawa kay PRRD. So ngayon, because ginawa niya yun, pinakita niya na wala siyang puso, sa tingin nyo, ano kaya ang gagawin ng Duterte administration this coming 2028? Magdasal na lang, no? Sana umaba pa ang buhay ni Imelda Marcos, Abay, maswerte pa si Juan Ponce Enrile. Kasi namayapa na. Pero yung dalawang yan, kapag buhay pa sa 2028, alam nyo na kung ano yung mangyayari sa dalawang yan. Specifically dito kay Imelda Marcos. Bakit? Kasi syempre, masakit. Masakit yan sa pamilyang Marcos na makulong ang kanilang nanay. In the same manner na masakit din sa pamilyang Duterte ang makulong yung kanilang tatay. Lalong-lalo na yung kanilang tatay, wala pang case. Panahon pa ni Pinoy na sinasabi ni De Lima yan na ganito ganyan. DOJ siya, DOJ Secretary, Human Rights Chairman, Commission on Human Rights Chairman. Bakit hindi siya nagsampa ng kaso? Kumbaga, wala siyang kaso, pero nung ginawa, pinakulong. Eto, may kaso na, convicted na, pero hindi pinakulong ni Duterte. So ngayon, tell me, sino sa dalawang pamilyang to ang walang puso, sino at ang may puso? Kaya, yan po ang sagot. Coming 2028, sa bagong administrasyon regardless of who, Sara man yan, Baste man yan, Pulong, kung sino man yan, alam nyo na ang mangyayari kung buhay pa si Imelda Marcos. Yan po. Anyway, moving on. Yan. Pakinggan natin kasi itong mensahe ni VP. Bagamat cool pa rin siya, cool-tempered. Ramdam mo bilang anak, pamilya. Ramdam mo yung sakit Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata
para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Grabe, no? Talagang hindi ko talaga ma-imagine kung saan yung puso ng taong ito. I mean, palibing pa lang yung tatay mo sa libingan ng walang presidente, walang administrasyon na kagawa niyan. Tapos ganito ang gagawin mo lang sa taong nagpalibing sa libingan ng mga bayani yung tatay mo. Kaya nga kita mo yung mga bagay na maglalagay sa sa kaso dito sa presidente at kanyang mga tauhan, pilit nilang binabaluktot yung hustisya. Gamit nila ang resources ng gobyerno na pera ng taong bayan. Ginagamit nila ang DOJ, ang PNP, halos lahat ng ahensya gamit nila, DILG, lahat. Hawak nila, kontrolado nila. Even media. Kaya nga kung meron yung hustong dapat patunguhan ng investigasyon, nililihis nila. You could imagine, example pa lang ito, no? This Madriaga, biruin ninyo itong Madriaga na ito, isa siyang kriminal. Kasalukuyang nakakulong. May kasong kidnapping. Kidnap for ransom. Ibig sabihin, trabaho nilang mangidnap para sa pera. And yet, he is the star witness. Tingnan nyo naman ang kaso niya. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997. Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ang kasong sila Ramil Madriaga. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Pag hindi namin tututukan to, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup, sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa nang inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Drama king din Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang nasa 100 operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas. Pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. It's 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, well vegetated. And when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. Nag-umpisa lang maggalugog ang Laguna Police at AKG. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Iyan ang kanilang star witness.
mamamatay tao, papatayin nila yung kanilang kinikidnap kapag wala silang nakukuhang pera. Samantalang ito, 18 Marines. Ito kasi sabi ni Boyeng Rimulya, at hindi lang si Boyeng Rimulya, even the new NBI director, they are questioning the credibility ng mga 18 Marines. In fact, nagsimula yan kay Guteza. Kay Guteza, yung notary niya, tapos biglang nawala. Ito naman, may lumabas 18. Take note, 18 sila. Ano yung issue nila? Iimbestigahan daw nila itong mga 18 kasi may kaso daw yung iba. May kaso. Kapag may kaso, hindi pwede, parang ganun. Pero bakit kay Madriaga? Malinaw po, nasa kulungan ngayon. Kaso, kidnap for ransom. Pero why is he the star witness? Ito'y dapat labanan ng mga witness to witness. Dapat ito, ini-entertain ng Ombudsman, DOJ, or NBI, ini-entertain nila yung both sides para magharapan yung mga witness ng kanya-kanyang side. Pero the mere fact na ang nangyayari, eto, sinabina nila yung 18 Marines, tapos nung pumunta sila doon ngayon, nagkanda gulo-gulo. Pinayagan ko kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Bakit po? Wala naman kaming itatago na lihim or ano. Yan po yung point namin noon, badodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Okay. Alam nyo, nakikita ko dito, pinasabpina nila itong mga 18 Marines para magimbal sila. Kasi pag naririnig natin, sabpina, warrant of arrest, parang, teka, parang may kaso na ba kami to? Malalagay ba kami sa alanganin? So, pinasabpina nila. Kasi, pag ganun yung maririnig mo, may tendency na, may tendency na magbaback out kasi medyo ayaw mo ng ganun, may pamilya ka. So, hindi nila expect na pupunta yung 18 Marines. Ngayon, nung nandun na sila sa NBI, may bagong may bagong action naman may bagong action naman yung NBI. Ano yon? Sabi nila, kailangan isa-isahin namin sila na kausapin. Aba, pag ganun ang mangyayari, maraming tendencies na pwedeng mangyari. 'Di ba? Kasi ano yan pag isa-isa, kailangan isa-isa ding abogado yan. In group sila nag-testify, by group, in group silang dumating, in group silang gumawa ng kanilang testimonya. So, in one group sila dapat. Pero anong gusto? Gumawa sila ng bagong senaryo na dapat isa-isa. Bakit? May posibilidad na kapag isa-isa, ito yung mga pwede nilang gawin. Kausapin isa-isa. Takutin, bigyan ng offer, any of those two. Pwedeng sabihin na, ganito, may pamilya ka, di ba? Pwedeng ganun. Ang nakapagtataka, binigyan nila ng issue na binisita daw ni VP Sara si Madriaga. At sinasabi pa nila na ino-offeran daw si Madriaga. Pero, nalaman, hindi totoo yon, si Teves palang binisita. Pero dito, gusto nilang kausaping isa-isa. Hindi ba't magkakaroon tayo ng conflict of interest doon na maaaring pwedeng takutin, pwedeng bigyan ng offer? Kasi, pag pinaghiwa-hiwalay mo yung 18 na yan, parang walis ting-ting yan. Pag walis ting-ting, pag lahat yan nakatali, pwede mong pangsapok yan, masakit. Pero pag inisa-isa mo, tinanggal mo yung walis ting-ting, pag sinapok mo yan, putol. So ganun yun yung strength niyan. Gusto nilang lagasan ng strength itong brave 18 Marines na to. Ganun ang style nila kasi ayaw talaga nila makarating where the evidence will lead us. Taliwas sa sinasabi nila,
pupunta tayo kung saan dadalhin tayo ng ebidensya. Eh yan na nga dinadala na tayo sa totoong ebidensya. Whether totoo hindi, why not entertain both sides? Entertain si Madriaga, entertain yung 18 Marines para malaman natin. Diba? Kagaya nito, NBI. I'm sure narinig niyo po yung mga sinabi po ni Atty. Baligod. Ano pong reaction niyo? Well, yung mga sinabi niya na subaybayan ko, unang-una, tama naman yung sinabi niya na we treated them well, we treated them professionally, ano. Pero yung sinasabi na hindi sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. NBI. Ombudsman. Done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears we investigated that angle. It appears this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Nakita ninyo kung paano nila dinidiscredit kaagad. Ombudsman ka eh. Wala pa nga tayo sa investigation, wala pa tayo sa proper hearing. Pero parang meron na kayong decision. It appears to be. Papasok na naman nila dito yung former. So, it's not an entirely accurate depiction of even pictures. Tapos tanungin mo kung saan galing yung sinasabi niya. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear. Di ba meron ng decision? This is a manipulation of facts. Paano mo nasabi? May ebidensya ka na minanipula yon? May ebidensya ka na ito po ay picture nung panahon ng former speaker pa nung panahon ni PRRD? That was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with. They were hindi siya hindi pa siya yung inaalam pa or imbestigahan pa. Concluded na. That this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken. Tapos, tanungin mo kung aling picture doon. Before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. Are you saying, sir, that the photo came from former Congressman? Manipulation to yung ginagawa niya. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person telling me. It's a very reliable person telling me. You see? Saan galing? Meron daw reliable person telling me. I mean, how could this be a fact? How could this be immediately concluded kung hindi naman malay namin yung reliable person na sinasabi mo, malay mo may kaso pala yun. Just the same way as you are treating the 18 Marines, the Gutesa, na sinasabi, may mga kaso yan. Summary dismiss.
can you confirm to us that this reliable person you are referring to, kung may kaso ba to, walang kaso ba to, malinis ba to, totoo ba to, hindi ba to politically motivated? Kasi napakadali mong sabihin na mag-conclude na, oh, ito kasi nung panahon ng Duterte to. You see, I mean, you are the ombudsman. Ombudsman is supposed to be not biased. Fair. Walang kinikilingan, kumbaga independent. Pero nung nangyayari, nagpa-press con yung NBI, duda daw kayo sa 18 Marines. Nagpa-press con naman itong ombudsman, mismo ombudsman. At meron ng sariling pang-dismiss dito sa mga 18 Marines. Question. Bakit hindi ninyo ginawang pagdudahan si Madriaga? Na si Madriaga ang tinuturo niya ay si Sara. Di ba halata? Kasi yung isa, tinuturo niya si Sara, hindi man lang niyo kinwestiyon yung kanyang kaso na ongoing na siya ay nakakulong ngayon. Na binisita ng kapatid mo nung last week sa BJMP. Hindi niyo kinwestiyon yun. Pero ito, tinuturo naman yung boss mo, kina-question nyo na. At dinidiscredit nyo. That picture was taken. Aling picture doon? Kasi pwede naming i-debunk yan. Hanapin namin yan. During the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. You could imagine, ilang weeks na tong Madriaga na ito. Ilang weeks na rin na lumalabas tong 18 Marines. Pero bakit ang tanong ngayon nyo lang binibring up ito? Kasi yung mga sinauna ninyong mga inilalabas na palpak. So maglalabas na naman kayo ng bagong reason. No, bagong anggulo na naman. Paiba-iba kumbaga. There was a delivery of money already at that time. Diba? Sabi Same ex-Marines. Same ex-Marines, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Nakita ninyo yung shift ng kanyang pananalita kanina sa ngayon. Nung sinasabi niya na merong reliable source na panahon pa nung Lord, yung dating speaker, nakita niyo yung pose, yung may mga poses siya. I mean, psychologically reading the way he speaks, yung shift ng kanyang pananalita kanina sa ngayon, nung sinasabi niya ngayon dapat sila mag-execute ng kanilang individual na affidavit. Biglang bubilis at medyong lumakas. Pero yung kanina, yung sinasabi niya about doon sa former speaker daw ng panahon ni PRRD daw yun. Alam mo yung parang chumachamba lang siya. Kasi kinakapa niya kung paano ba to sinasabi. Kumbaga, may mga poses siya So, kung i-compare mo yun doon, nagsisinungaling siya doon. Umiimbento siya doon Tapos, di ba, tinitignan niya yung reaction ng mga tao, nung media, yung sa harapan niya. Minamata niya para titignan kung ano yung reaction doon sa kanyang sinabi. Kasi hindi siya sure Pero dito, ito kasi paulit-ulit na niyang sinabi. Pero kailangan nilang mag-issue ng kasi nung mabilis na, tapos mataas na yung boses. Halata mo yung nag-iimbento at sinungaling Hindi tayo investigador o pero, I mean, kahit naman siguro simpleng obserbasyon lang, makikita mo talaga So, ang point ko dito, NBI, Ombudsman, DILG, PNP, DOJ, nagtutulungan po silang sirain ang credibility ng 18 Marines na to. In fact, nakita nyo naman, pumunta, sinama nila Atty. Topacio, sila Mike Defensor, nakita ninyo ang ginawa nila? Nag-appear sila before NBI, pero anong ginawa nila? May sabi na pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin,
ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming tong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, Interrogation intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo. Nakita niyo naman ginawa nila sa Diskaya? Sila yung nagbulgar ng mga contractors Itong gagawin sa inyo, interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Yan. Ganyan ang ginagawa nila ngayon. Kaya nga ngayon, iba na. Sila na yung siga, yung mga bobo, tanga, sila na yung siga. Kaya tuloy nakikita natin na dahil sa incompetence ng gobyernong ito, makikita natin kaliwat kanan na yung pagiging inutil ng gobyernong ito. In fact, even yung itong simpleng itong simpleng actually, hindi siya simple. Simpleng pagtulong sana sa mga OFW sa Middle East, sa UAE, sa gitnang silangan. Peke. Fake repatriation. 299 repatriated daw. Tapos ngayon magpapadala. Pero hanggang ngayon wala pa. Naunahan pa sila ng Singapore Air Force na nagpalipad ng kanilang sariling eroplano. Nirescue nila, nirepatriate nila yung kanilang mamamayan, may isinama pang 24 na Filipinos. So, sa atin, panay fake news, panay imbento. Pupunta lang sila dun sa airport, tas kakaway-kaway. Hello, welcome back. Ganito, tas hihilain nila doon sa opisina ng DMW. Bibigyan ng kaunting halaga, tapos ikiklaim na nila na nirepatriate na nila. Ganun na yung style nila. Kaya nga ang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon, pumunta siya sa airport at nagtanong ng iba doon nating mga kababayan kung totoo bang sinalo ng Philippine government ng kanilang pamasahe. Talikod dito na naman interview na naman tayo sa isang survivor ng Dubai. Yan, ito, kapatid, saan ka galing? Sa Dubai po. Doon ka nagtrabaho? Opo. Ilang years ka doon? 17 years. Oy, grabe. So, papadala ka ng pera sa pamilya? Oo, ma'am. Oo, kayo lang man ang kapalutang nitong ekonomiya natin na ninanakaw lang nila. Oo. Pero, nakauwi ka man. Oo, kahit personal finance man yung aming ticket. Oy! Hindi man galing sa gobyerno. Paano trabaho mo doon? Kasambahay. Lagi, pero paano na? Makabalik ka pa ba? Oo, makakabalik kasi may return ticket naman Payag naman yung amo. Oo, walang problema. Ang employer. Pero yung ticket mo, sino nagbayad? Ay, personal. Hindi si BBM? Ay, wala. Sabi ni BBM, padalang kanya ng pera sa GCash mo. Ay, wala siguro. News. Nasaan yung iba? Yung may kasama ka pang ibang naggaling sa Dubai? Gcash Iba-ibang lugar naman. Pero, ang ticket nyo, personal. Oo, hindi galing sa gobyerno. Sabi ni BBM sa akin, pinadala niya na sa GCash mo. Ang ticket mo. Ay, ikaw talaga BBM, napaka-fake news mo talaga. Inaabangan namin sa GCash yung pambili ng ticket namin Punta ka kasi ng New York. Tumulo pa sipon mo dun. Pero ito, ang masaklap dito kasi like for example,
yung Singapore ibang bansa pa nakatulong sa atin. Tapos sa sariling atin, mayor pa ang nakatulong instead na ito ay trabaho ng presidente. Nakita niyo 'yun ang ginawa ng mayor ng Davao? Ayan oh. Ayan oh. Ayan, dito ang caption, kaya ng mayor pero presidente ang daming rason. Nakita niyo yung bagong balita ngayon sa Bilyonaryo ko ata nakita yun. Meron silang in-interview. Ito kasi nag-rent daw ng PAL ang ang mayor ng Davao City para repatriate yung mga kababayan natin doon. Ayan oh. Ngayon, meron silang kasi hindi kasi nakapagpapalipad pa ng eroplano itong Marcos Jr. nito hanggang ngayon. Meron silang in-interview na isang OFW ata sa Israel or saan ba yon na sinasabi na wag daw tayo magkakamali na magpapadala ng eroplano doon dahil hindi raw biro yung missile, delikado daw doon. Ha? Ano nga na naman ang gusto nilang salsalin dito na balita para makapag-recruit na naman sila ng mga tanga na, ay hindi nga pwede magpalipad doon kasi delikado eh. Gusto na naman nila mag-set ng isang tema na hindi. Ang kulit nyo. Delikado nga eh. Parang ganun. Pero nagawa ng ibang bansa. Pinaka-recent nga dito yung Singapore Air Force. Ginawa nila yun. Sanang delikado doon. Oo, delikado pero hindi ka naman magpapalipad mismo doon sa airspace in between doon sa Iran airspace kasi doon talaga tinitira. Pero doon sa around, sa Dubai, meron naman talagang flights doon kaya lang limited. Walang, kung may commercial man, limited lang talaga. Ngayon, pinapayagan lumipad doon yung mga magre-repatriate. Kaya wag niyong sabihin na, hindi pwede kasi delikado. Ang sabihin lang kasi nagrarason kasi inutil ang administrasyong ito. Kaya nga dahil dyan sa, alam niyo sa gandang pamumuno sa Davao, kaya nanalo si PRRD kasi he set an example, a very good example of good governance, peace, stability, harmonious community. Kaya mahal ng tao, even foreigners, even tourists, they go there, mapapabilib sila, even Manileños. Mapupunta sila doon, mabibilib sila. Sa pedestrian, mag-i-stop yung sasakyan. Sa daanan, hindi mo maamoy yung usok ng sigarilyo, hindi mo makikita yung mga kalat-kalat at mababaho, mapapanghing ihi. Wala kang makitang doon ganun. In fact, even yung kable-kable ng mga kuryente, wala kang makikita doon. Para kang nasa abroad. Makikita mo doon yung mga newly installed na mga electric buses. Para kang nasa abroad. Kaya siguro yun yung reason pinili din ng Philippine Airlines na doon sila mag ng kanilang flagship na bagong-bagong eroplano sa Southeast Asia. Ito yung pinakauna panoorin. Isang bagong yugto sa industriya ng aviation ang nasaksihan sa Mindanao sa pagdating ng pinakabagong flagship ng bansa. Ang Davao City ay nagsilbing sentro ng atensyon sa formal na pagpapakilala ng isa sa pinakamodernong sasakyang panghimpapawid ng Ang ganda! Ang detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Wow! Damang-dama ang masiglang pagtanggap ng lungsod sa paglapag ng Airbus A350-1000, ang pinakabago at pinakamodernong flagship ng Philippine Airlines. Bilang kauna-unahang airline sa Southeast Asia na gagamit ng modelong ito, Southeast Asia. Napakita ng PAL ang urok ng makabagong aviation technology at ang muling pag-angat ng national flag carrier sa pandaigdigang entablado. Ang pagpili sa Davao bilang market test at homecoming site ng naturang eroplano ay patunay na lumalakas na proteksyon ng lungsod sa mundo. Ang Airbus A350-1000 ay kilala sa pagiging eco-friendly. Tampok din dito ang marangyang business class at malawak na economy seats na idinisenyo para sa malayuang paglalakbay. Ayon sa representante ng PAL sa Mindanao, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang dedikasyon sa mga Davaoenyo. Sa comfort, I think... Oy! Ang tanong, bakit niyo sa Davao ginawa yan? Baka magagalit yung si Marcos Jr.
Bakit hindi sa Manila? We have the medyo wider seats than our competitors, no? Especially in the economy. Even the economy class, we have much more recline. You can recline more on the seats, and then very Larger screen din spacious po ang seat configuration niya. So yeah, the comfort and of course the state of the art. Bukod sa teknolohiya, binigyan din nito ang mas pinagandang serbisyo na mararanasan ng bawat pasahero. I'm proud to be the first one to have this type of aircraft, and I think we would like to thank also, of course, our management, especially the board of directors of Philippine Airlines, who made this possible for Filipinos to be competitive worldwide. No, it's not just that we have this locally, but of course internationally for the global passengers also. So hindi lang po tayo ngayon pang local ang Filipinos, but we are on top of the world. Sa paglunsad na ito, muling pinatunayan ng Philippine Airlines na ang Davao City ay isang mahalagang pintuan ng bansa. Wow, Davao. Tungo sa global na turismo at ekonomiya. Panis ang Manila. Inaasahang ang A350-1000 ang magiging mukha ng sa mga nagsasabi kasi, hindi kasi kailangan maghimod-puwet ni Isko Moreno kasi maghimod-puwet kasi para, ito, sa Davao, the performance is way beyond excellence. Even the fact na hindi naghihimod-puwet si Baste kay Marcos Jr., this is a perfect example na hindi mo kailangang maghimod-puwet sa administrasyon para lang mabigyan ka ng you could see this. This is because of the good governance ng isang lugar. Filipino hospitality sa mga long-haul flights sa buong mundo. Bitbit ang bandila ng Pilipinas ng may karangalan at kausayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Jean Domingo. Ang ganda. Anyways, ayan, nagbabala ang Iran dahil saan ko ba nakita yung balita na yun? Merong balita na ang nagsasabi Saudi, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, fake news yan, sinasabi nila na dahil nagsara ang Strait of Hormuz, tataas yung meron kaming oil dito, parang ganun. So parang huwag daw tayo maniwala dahil ang totoo niyan, hindi naman daw tayo maapektuhan kahit na sinara daw ang Strait of Hormuz. Pero kung fake news yun, at meron namang oil ang Saudi at willing daw sila daw ang magbigay, bakit hanggang ngayon danas natin ang pagtaas ng fuel sa Pilipinas? In fact, even dito sa Hong Kong. 'Di ba? So, tingnan natin to, this is a real threat na sa tingin ko kahit magtitigil yung digmaan ngayon, ngayong araw na to, abot pa tayo ng 1 to 2 months ng effect ng pagtaas ng fuel. Hindi siya basta-basta bababa kaagad. Pinaghahanda na ng Iran ang buong mundo sa pagpalo umano ng $200 per barrel na presyo ng langis. Nagbanta kasi silang tatargetin kahit kaninong barkong daraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng giyera kontra Amerika at Israel. Ang buong detalye sa Express Report na ito. Nasunog ang Thai flag bulk vessel na ito matapos atakihin habang dumadaan sa Strait of Hormuz. Bukod dito, 2 pang barko ang nagkaroon naman ng minor damage dahil din sa pag-atake. Una nang nagbanta ang Iran. Ganyan lang kaliit, no? Yung daanan. Pero grabe ang effect nito worldwide. Targetin ang kahit anong barkong daraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng giyera nito sa US at Israel. Kaya pinaghanda ng Iran ang mga bansa na pumalo sa $200 ang kada baril ng langis. Halos lahat dito na-trap dito. Hindi sila makalabas kaya walang exit ng oil or fuel sa atin. Kaya nagmamahalan na lahat. Pabala naman ng Amerika. Paigtingin din ang pagkatake sa Iran kapag pinagpatuloy nito ang pagharang sa mga dadaan sa strait. Hindi mo nga naprotektahan yung mga hindi nga nyo kayang protektahan.
Ayan, no? Yari tayo dito. Ito, mismong kababayan natin ang nag-video nito. Hanggang salita lang to si Trump, protektahan. China! Ayan, no? Binomba ng Iran, no? Power mo sila, Kapitan. Kaya hindi, wala talagang mga nadadaan dyan kasi may tendency na sila ay mabomba. Oo. So anyway, bilang pagtatapos, ayan, tignan natin muna itong sinabi ng, ito, witness ito Ito yung pinakahuling umakyat doon sa eroplano nung kinidnap si PRRD. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Our beloved President, si Rodrigo Roa Duterte, was really treated like a criminal kahit hindi pa siya convicted, no? Napakasama ng treatment sa kanya. Mabuti na lang nakuna natin ng mga pictures at videos na document kung paano siya binastos ng administration na to. Dating Director General ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Andito ako para ipakita ang aking personal na suporta sa ating adhikain, sa ating ginagawa ngayon. Alam nyo, March 10, ngayon, 365 days ago, kasama ko si PRRD sa Hong Kong. At doon kami nag-spend ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Hindi ako kasama sa kanyang pamilya, but andun ako dahil merong makikipagkita si PRRD, si President Duterte, sa mga OFW sa Hong Kong. During the campaign in 2016, I was with PRRD sa security group niya. And so, even after hindi na siya presidente, we still provided him support. At ako, personally, volunteered to go with him sa Hong Kong para maiayos. So, malamang hindi nito kilala si Madriaga. Ang security doon sa affair sa Hong Kong. So 365 days ago, I recall, napapag-usapan namin ni PRRD yung arrest warrant niya sa ICC. At sa gabing ng March 10, bago kami lumipad pabalik sa Pilipinas, pinag-usapan uli namin yon. And binrief namin siya sa information, sa mga possible consequences. And we made a lot of mga suggestion, no, para maiwasan sana. Pero at the end of all the discussions, nag-decide siya, sabi niya, tuloy tayo, harapin ko yan. And yun na nga. Grabe, no? May choice pala si PRRD na magtago. Pero pinili pa rin niya na humarap. Doon makikita talaga yung tapang. Lumipad kami on the 11th, madaling araw. And I recall sitting with him sa airport check-in. Sabi ko sa kanya, Sir, minsan tawagin ko siyang mayor no? Mayor. Gusto yan yun Sabi ko sa kanya, malapit ng birthday mo Mag-80 years old ka na, sir. Napaka-blessed mo na. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Alex, totoo yan. I cannot ask anything more. Okay na ako, sabi niya. Whatever happens. At any rate, nangyari na yung nangyari. No?
Kasi nag-decide siya sa pagkaintindi ko during our discussions. May lawyer kaming kasama, si Attorney Medjaldea nung sa Hong Kong. So, may binigay na instructions. I was convinced na si PRRD was convinced that the law sa Pilipinas would prevail, would be followed with yung procedure, no? Na he will be protected by our laws, hindi yung order lang ng ICC. Unfortunately, iba ang ginawa ng BBM administration at yung paglipad sa kanya on that same day ng 11th of March, hindi namin talaga yon nakita. Kasi secret yung kanilang preparation. But ito lang ang matandaan ko kay PRRD. Binanggit ito ni Ka Eric, na sa LTF-LCAC, he was really fully committed and he led the task force para tapusin ang problema ng CPP, NPA, NDF na nasa mahigit 50 taon na. So committed siya doon. Kaya naging successful. Si PRRD, pag committed siya at binigay niya yung kanyang salita, ay talagang gagawin niya. So ginawa niya yon. At ganun din sa kanyang mga desisyon. Nung sinabi niyang umuwi na tayo, sabi niya, and I will face it, umuwi siya. Kaya lang, grabe ang pagtrato sa kanya ng administration ni BBM. And ayokong walang humanitarian factor doon, no? Walang humanitarian consideration. Samantalang si PRD, kinonsider niya yung nanay ni Marcos. Bana, masyado ang aking pananalita. No? Ito lang matandaan ko talaga. The last, kasi ako ang huling, actually ako ang kasama niya, nahuli niya na nakaakyat doon sa eroplano. Ako lang nakaakyat pala. Dahil si Bingbong, si Sec Medjaldea, umakyat para sumama. Ako, nagsabi ako na sasama, hindi ako pinayagan. So, nagpaalam ako na umakyat. Kasi nung nandun pa kami sa base, sa Air Force, may isang, nag-usap sila kinausap niya si Torre. At sinabi niya, General Torre, pwede ba bago tayo lahat ng gagawin, mag-pray muna tayo? Sabi naman ni General Torre, yes sir. Marunong ka ba mag-pray? Sabi ni Presidente. Sabi niya, yes sir. Kasi bago kumain yata yun kaso, iba naman ang ginawa ni Torre. Hindi siya nag-pray kung ano-ano na napunta sa usapan. Kaya nung bago umalis ang eroplano, naalala ko yon, nakiusap ako makaakyat sa eroplano. Grabe. At sinabihan ko sa Presidente, mag-pray kami bago siya umalis. So nakapag-pray kami, pagkatapos kaming mag-pray, sinabi niya sa akin, don't worry, Alex, I'll be okay. Yun lang sinabi niya. Siya kasi, ang puso niya palaging hindi sa kanya, he doesn't care about what happens to him, but he always cares about other people. So, inassure niya, na huwag kayong I'll be okay, sabi niya. Huwag kayong mag-alala. So, andito ako dahil ito nga, 1 year ago, he was our beloved president, si Rodrigo Roa Duterte, was really treated like a criminal kahit hindi pa siya convicted, no? Grabe, no? Napakasama ng treatment sa kanya. Mabuti na lang nakuna natin ng mga pictures at videos na document kung paano siya binastos
ng administration na to. At ngayon, 1 year ago, ito yung isa sa mga bagay na gusto kong maalala natin na ito ang isa sa pinakamasamang ginawa ng administration na to sa kay PRRD. Dagdag lang ako, no? Nangyari kasi ito dahil talagang galing ako sa intelligence, ano? Palagi nilang kinikwento at pinifeed kay BBM na si PRRD ang maglo-launch ng kudeta. Maglo-launch ng revolusyon at i-overthrow si PRRD. At kasama kami doon. Yun ang palagi niyang kwento. Despite the fact na ang totoo niyan, maraming pumupunta kay PRRD na kinakausap siya na siya ang mamuno ng isang coup, pero ayaw niya. Ayaw niya. Sabi niya, hindi maganda ang ganong paraan na magpalit ng leader. Let's give BBM a chance to prove himself. At the early stages pa lang yon. Unfortunately, may mga nangyari. Nagtayo ng Maharlika funds, convert na, binenta yung dollar na reserve natin, ginalaw ang pera ng bayan, at sabi niya hindi na siya pwedeng tumahimik. And worst of all, they started attacking Inday, BP Inday. At sabi niya, I remember that clearly, sabi niya, as a father, I have to protect my daughter and I have to do something. So he started speaking out against the administration's corruption. Siguro, plus yung mga additional information na disinformation na dinideceive yung si BBM, kung ano-ano mga kwento nila, mayroong pang assassination, may mga pangalan pa ng mga officers na kasama namin dati na sila daw gagawa ng assassination kay BBM, etc. Mga outrageous stories, no? Nagaling sa intelligence kuno nila. Kuno? Si Anjo ba yan? Si PRRD mismo ayaw. Sabi niya, ayaw ko kasi ang makikinabang ang anak ko kung matatanggal si BBM. So yun yung maalala ko. Talagang, ano siya, he still respected the president. But he was vocal kasi nga, abusado. At grabe ang pagnanakaw. At siguro, ginawa nila yung rason na talagang dapat ma-neutralize siya. Mawala. Kaya lang ngayon, lalo namang lumalakas ang mga supporters ni PRRD. Tama. At ako nandito para ipakita rin na nakikiisa ako sa inyong lahat. Kaming mga... So, nakakaalala tuloy yung, naaalala talaga yung ginawa kay PRRD. Pero ito lang ang tandaan mo, Marcos, na pagdating ng 2028, regardless kung sino ang presidente, kawawa ka, pati yung pamilya mo. Kasi look at any possibilities, no? Pag nanalo ang mga dilawan, sa tingin mo ba hindi ka papakulong? Papakulong ka including yung nanay mo. Pag nanalo naman ang mga Duterte, which is more likely that will happen, kawawa ka at hindi lang ikaw, pati ang nanay mo. Kaya yun yung tandaan mo. Sa ginawa mong to, walang kapatawaran kasi hindi mo man lang inisip yung humanitarian consideration dito.